Buhay si Jesus, ha? Sinusulsulan pa? Sinusulsulan na si Jesus daw ay hindi nabuhay. Tingnan niyo po, noong unang panahon palang kurap na rin ang mga tao. Imagine mo yung gobyerno noon. Kaya sasabihan yung mga nakakita kay Jesus na nabuhay, na tumahimik, bibigyan siguro ng ginto. Kaya naman, Kaya hanggang sa panahon natin, maraming kurap. Tumahimik ka, babayaran ka ng 1 bilyon. Huwag ka nang maingay. Pero once na ikaw ay puspos ng banal na spirito, hindi mapipigilan na ikaw ay humayo, magsabi ng katotohanan dahil yun ang gusto ng Panginoon. Sabihin ang katotohanan sa mga tao. Di po ba? Kaya po, tandaan natin, buhat ng mabuhay si Jesucristo, di ba kumain pa ng nagluto pa. Anong isda kaya yun, mga kapatid? O, sino makakahula? May nakalagay pa na nag-ihaw ang Panginoon ng isda at tinapay at saka tinapay at tinawag, halik kayo, sabi ni Jesus. Pero, don't touch me. Sabi ng Panginoon sa mga disipulo, huwag niyo akong hahawakan. At diba, lumampas pa rin siya doon sa ito pa si Tomas, ay nag-alilangan pa. Sige nga po, kung ikaw talaga ay si Jesus, sige nga yung aking ituturo, igaganong ko doon sa tagiliran. Tingnan niyo po yung mga tao. Walang tiwala sa Panginoon, nabuhay na nga nakasulat na nga, ayaw pang maniwala. To see is to believe, pero sabi, mapalad ang maniniwala at makakakita. At imagine mo si Jesus Christ ay lumampas to sa pintuan. Di po ba kaya naniwala sila na buhay si Jesus? Kaya masarap pong magbasa ng Gospel of Christ. Makikita natin kung paano si Jesus Christ naandun. At anong nangyari? Kaya napakahalaga tayo ay magkaroon ng desire na mapuspos ng Holy Spirit para hindi tayo lugi parati, hindi talunan. Maraming Kristiyano talunan. Para bang nasayang yung ginawa ng Panginoon doon sa cross ng Calvary. Hindi nasayang. Bakit? The resurrection power of Jesus Christ, yun ay iniwanan sa atin. At siya'y umakyat sa langit. At ang sabi nga doon sa Acts 1:8, wag muna kayong mangangaral na, wait, the Spirit of the Lord, the power, wait. Ibo ba? Kaya sabi doon sa Acts 1:18, ay syempre yung mga mananampalataya galing sa fire up, ay di sige, mangangaral ako. Ay sabi, wag muna, kailangan ko pa kayong basbasan, kailangan nyo si Holy Spirit, kailangan nyo mabaptize of the Holy Spirit para lalong may power. Woo! Hallelujah! Palakpakan ng Panginoon. We need the power of the Holy Spirit. We need the Spirit of the Lord in our heart. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Panginoon para tayo hindi talunan. Para kapag tayo may pera o wala, makakapaglingkod tayo sa Diyos dahil ang Diyos ang pinagmulaan ng lahat ng bagay. Ayan! Kaya po sabi doon, wait! Kaya po nung sa Acts 2:4, di ba? Sinabihan yung mga disipulo na mga lasing. Tama po ba, mga kapatid, na mga nanonood? Di po ba? Doon po natanggap ng mga disipulo yung fire. The fire of the Lord ay pumunta sa kanilang parang anong sabi doon? Parang dilang apoy na nagganon-ganon sa mga disipulo at sila'y napuspos, nakapagsalita ng iba-ibang wika at sabi ng iba, ay bakit yun ay mga lasing? Ay alas 9 pa lang. Alas 9 ng umaga, nagpupuri sila, nag-aawit sa Lord, tapos mga lasing yung pala ay napuspos ng Holy Spirit. Nabaptize sila sa Espiritu, nakapag-speak sila ng tongues, kaya sila ay puspos. Kaya, ang sabi noon, pagkatapos na sila nagkapuspusan, ayan, humayo na kayo sa Samaria, sa Judah, at sa Jerusalem. Go! Why? Because the Spirit of the Lord, you receive the fire of the Lord, the anointing of the Holy Spirit is in you na. So, makakahayo na tayo. Woo! Ang hirap po humayo ng walang Holy Spirit. Para lang tayong batingaw na walang saysay. Kaya po napakalaga talaga na we are filled, full of the Spirit of the Lord. Hallelujah. Kaya yun po yun, na we need to decide to be baptized
baptized of the Holy Spirit. We need to desire to be filled every day of our life. We need to be filled of the Holy Spirit. Amen. Bilisan po natin. At ano pa yung pang-apat na dapat mayroon tayo para tayo mapuspos ng Holy Spirit? Ito ay matatagpuan doon sa natin, John 7:39. Kailangan natin ito. Bakit tayo naligtas, mga kapatid? Sa pamamagitan ng ano? Ano po yung saktong word? Nahahanapin natin pangatlong bagay para tayo ay patuloy na mapuspos ng Espiritu ng Diyos. We cannot praise God without this faith. Kaya yung pangapat na bagay, pananampalataya. Napakahalaga ng pananampalataya para tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Kaya sabi doon sa John 7:39, ang tinutukoy niya ay ang Espiritong tatanggapin ng mga ano po? Sumasampalataya sa Kanya. Sino ang tatanggapin ng mga sumasampalataya? Amen. Yung po yun. Ibig sabihin, kapag ang isang tao hindi sumampalataya, kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus, kung ano yung sakripisyo niya, yung pag-ibig niya, in-acknowledge niya, hindi siya nanampalataya kay Kristo, hindi po siya pananahanan ng Holy Spirit. Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga, mga kapatid. Natututo po ba? Malinaw po ba ang dyan, Brother Maru? Salamat po, Sister Joy. Ang aming po pinag-uusapan ay patungkol sa Espiritu, yung parati tayong filled of the Holy Spirit, mapuspos ng Holy Spirit. Hallelujah. At yung po pang-apat na bagay para tayo ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos ay pananampalataya. Once na hindi tayo manampalataya sa Panginoon, sa Kanyang ginawa, hindi natin mararanasan ang banal na Espiritu sa ating buhay. Noong unang panahon, wala tayong Holy Spirit. Nagkaroon lamang tayo ng Holy Spirit noong nagampanan ng Panginoon ang Kanyang tungkulin na ipako sa krus at mamatay at umakyat sa langit. At nung naakyat na sa langit, ipinadala na sino? Si Holy Spirit. Kaya nung tinanggap natin siya, yung banal na Espiritu ay naandito sa ating mga puso. Tanungin ko po kayo, ang banal na Espiritu ba ay iiwanan tayo pag nagkasala tayo? Hindi po. Amen. Ay paano po yung iba? Sabi pag nagkasala tayo, iiwanan tayo ng Holy Spirit. Kasi nga po, may tendency dun sa, yung mga nasa sige po, magsagot po kayo dyan. Sabi po kasi nung time sa Old Testament, si Saul, siya ay sinamahan ng Holy Spirit. Pero dahil sa kanyang pagsalangsang, siya po ay iniiwanan ng Holy Spirit, kaya ibang espiritu ang sumasanib sa kanya. Kaya nga po niya pinatawag sino? Si David para kantahan ng plauta, para lumayas yung masasamang espiritu kay Saul. Kaya po sa panahon natin, may mga iba pa na kapag tayo pala, sabi niya, huwag kayo magkakalilito we need to clear this. Sabi kasi nung iba, siguro ang kanilang binabatayan ay yung time ni Saul. Dahil si Saul ay nagkasala, yung Espiritu ng Diyos ay lumayo, umalis sa kanya. Pero tayo po ay naandito na sa time ng New Testament. At yung banal na Espiritu, sabi doon, I will never leave you till end of time. So tatanungin ko po kayo, kapag tayo nagkasala, ibig sabihin, iiwanan tayo ng banal na Espiritu. Ay paano pangako yan ng Diyos sa atin? Ay bakit tayo iiwanan? Ang pagkaunawa ko po, buhat na tinanggap natin ang Holy Spirit sa ating buhay, hindi tayo niyan iiwanan. Kasi nga siya yung deposito. Siya yung deposito. Siya yung tatak sa iyong mananampalataya at sa akin. Paano yun naiiwanan tayo? Nasabi ng iba. Nanahanap po si Holy Spirit. Kaya nga po, so mag-ingat tayo. May mga katuruan na para bang kapag tayo nagkasala, iiwanan tayo ng Holy Spirit. Hindi ganun ang banal na Espiritu. Hindi siya bigay-bawi. Kapag tinanggap mo na ang Holy Spirit sa ating puso, naandyan yan, mananahan yan, hindi tayo iiwanan yan, mananatili ang banal na Espiritu sa ating puso. Ano lang po ang problema?
nag-grieve ang Holy Spirit kapag tayo ay may ginagawang kasalanan. Kaya siya ay naandun, nag-grieve. Tahimik siya. Tahimik ang Holy Spirit. Naandun siya. Grieve na grieve. Hindi siya makakilos. Hindi siya makagalaw, tama kapatid. Kasi bakit? Yung ating ginagawa ay hindi ayon sa kanyang kalooban. Pero hindi po siya mang-iiwan. Ibinigay na nga sa atin para maging gabay sa atin. Kaya lang hindi natin siya maramdaman once na tayo ay may ginawa na kasalanan. Doon lang siya. Amen? Kaya po, tingnan nyo pag tayo ay nag-grieve. Nagugutom siya pag tayo gumagawa ng kasalanan. Ano po siya, parang, alam niyo yung grieve, yung pighating-pighati siya. Dahil imbis na tayo gumawa ng kalooban ng Diyos, iba ang ginagawa natin. Kaya sabi doon ay, huwag nating pighatiin ang Holy Spirit. Do not grieve the Spirit of the Lord. Nararamdaman po natin yun kasi pag nagagalit yung puso natin. Yes, nag-grieve po siya. Tama po ba? Kaya ang banal na Espiritu po, hindi po siya nang iiwan. Nandyan lang po siya. Hindi po siya tayo iiwanan. Amen? Kaya po napakahalaga na maintindihan, maunawaan natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon ay napakahalaga. At ano po yung Galatia 3:14? Sige nga, basahin natin yung Galatia 3:14. Hallelujah, salamat po. Galatia 3:14. Okay, sabi dito, basahin nyo na lang po. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao. Tingnan niyo po yung mga tao nung time na yon. Yung mga pariseyo, yung mga matatalino na nag-aral na religion, sila po yung hindi maniwala na si Jesucristo yung Messiah. At tinatawagan pa nila na yung mga work ni Jesus Christ ng time na yun ay work ng Beelzebub, yung po ay isang paglapastangan sa Panginoon. Sabi nga po, pwede nating laitin si Jesus Christ, pero sa panahon natin mga kapatid, huwag na huwag tayong magsasalita ng against sa Holy Spirit. Walang kapatawaran. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Huwag na huwag tayong mahulog doon sa kasalanan na against the Holy Spirit. Nakakatakot. Ano po? Kasi kagaya natin, hindi natin namamalayan na nag-grieve natin ang Holy Spirit, tapos nasaktan natin siya, tapos may kasalanan tayong nagawa sa Kanya. Kaya po mag-ingat tayo. Hindi po biro ito. Sabi doon ay, i-mock mo na si Jesus Christ, pero never mock the Holy Spirit because He is the Holy Spirit. Holy, holy. Huwag natin pipighatain ang banal na Espiritu. Lahat po tayo, kaya po maging maingat po tayo na huwag po nating mag-grieve ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Tingnan niyo po nung time na yon, imbis na sino ang palayain, sino ang pinalaya, yung makasalanan at si Jesus ang ipinapako. Kaya po, hindi tayo mapupuspos ng presensya ng Lord kung ang pananampalataya natin, kung tayo nag-aalinlangan sa Panginoon, ha? Never doubt sa kapangyarihan ng Diyos. Never tayo na pag-alinlanganan yung kapangyarihan ng Diyos kasi nagawa na po niya lahat. Amen? Lumalakas po ang ulan dito sa amin. Kumusta po kayo dyan? Hallelujah. Amen. Good morning po mga kapatid. Good morning, Ate Joey Lee, Ate Kuya Maru. Salamat po. Kaya napakahalaga na ang banal na Espiritu sa ating mga buhay talaga. Mahalin natin, number 1, ang banal na Espiritu. Siya yung ating friend, best friend, kaibigan, kapatid. Basta, yung banal na Espiritu ang mahalin natin. Kapag minahal natin ang banal na Espiritu, hindi po niya tayo iiwanan. Kahit kuminsan, nag-grieve natin siya. Amen? Kasunod po, bilisan na po natin, baka tayo ay maabutan ng lubat. Gumagana pa po ba dyan? Okay, kasunod. Sabi po doon sa Galatia 5:22, pang-5 na. Medyo walo po ito, ha? Pero bear with me, dahil napakahalaga, ito yung 8 bagay na kakailanganin natin para tayo patuloy na mapuspos ng banal na Espiritu. Kasi,
kapag hindi tayo puspos ng banal na espiritu, parati po tayong talunan. Kaya po, matuto po tayo na mahalin ang Holy Spirit sa ating buhay. Amen. Galatia 5:32. Basahin po natin. Ano pa yung kasunod na bagay na kailangan natin na mayroon tayo para tayo parating puspusin ang Holy Spirit sa ating mga buhay? Gawa. Basa. 5:32. Gawa po ba? Opo. Kala ko Galatia. Gawa. Parang gawa po ito. Walang 32 ang Galatia. Sige, tingnan natin yung sa Galatia. Gawa po. Gawa 5:32. So, Acts. Gawa. Okay, basa. Gawa 5:32. Yan, saksi kami. Okay, saksi. Sabay-sabay. Gawa 5, 155 ang page. 155 ang page 32. 1, 2, 3. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. So, ano po yung kasunod na kakailanganin natin para tayo parating mapuspos ng Holy Spirit? Ano po yung sinasabi doon? Yung mga masunurin. Yung mga anak ng Diyos na obedience, sumusunod sa kalooban ng Diyos, yan po ay patuloy na pinagkakalooban ng banal na Espiritu. Yung mga sumusunod sa Kanya. So, kahit pala tayo ay mananampalataya, pero hindi tayo sumusunod sa Holy Spirit, hindi natin mararanasan na parating puspusin ng Holy Spirit. Kasi sabi din ng obedience. Obedience, ay ano ba susundin natin? Yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Sumayong, magbahagi ng kaligtasan. Yun yung number 1 na layunin ng Panginoon. Na tayo yung mga instrumento niya para magbahagi ng gospel. Tayo yung kanyang mga kamay, mga bibig, mga paa. Iba-iba man tayo. Kung saan tayo nilagay ng Panginoon, di ba? Tayo yung kamay at bibig ng Panginoon to spread the gospel. Yung number 1. Kahit anong nasaan tayong lugar, anong trabaho mo, we are the mouth of the Lord. Para sabihin sa ating kapwa na mahal ka ni Jesus, manumbalik ka na kay Jesus, dahil ang pangako ng Diyos ay para sa lahat. So, napakahalaga na masunurin tayo. Amen? Kapag hindi tayo masunurin sa pinapagawa ng Diyos, paano tayo pupuspusin ng kanyang kapangyarihan? Kaya mayroon pong Holy Spirit. Kaya sabi doon ay Acts 1:8, gagamitin natin kasi yung kapangyarihan ng Panginoon na ibahagi ang kaligtasan. Tingnan niyo po pag hindi tayo puspos ng Holy Spirit. Halimbawa, nakasakay ka sa jeep. May bubulong sa iyong puso. Mangaral ka. Iiyak ko po, nahihiyak ako. Pag hindi tayo, pero pag puspos ka ng Holy Spirit, sige, naano pala ay nagsisi. Doon sa jeep ay nagsasalita ka na, bakit puspos ka ng Holy Spirit? Pag hindi ka puspos, bakit pag ka pa kay Lord, iiyak ko nga po, hindi ko nga alam ang sasabihin ko. Tingnan nyo, kaya makikita nyo yung pagkakaiba, once na tayo ay puspos ng Espiritu Santo, once na nangusap ang Panginoon, sige nga anak, ayan dalawa po yung nakasakay sa jeep, mangaral ka na. Didiretso ka na, mangangaral ka na. Hindi yung nakalagaganong ka pa, yung pala yung nakikipagpil ka, Lord, nahihiya nga po ako. Sino nakaranas nun? Nangungusap na yung Panginoon ng mangaral sa jeep, hindi nakagawa. Hallelujah! Kapag ikaw ay puspos ng Holy Spirit, susunod ka po, hindi ka mahiya. Kaya tandaan nyo po, once na tayo nahiya, hindi ka puspos ng Holy Spirit. Yes, nandito ang Holy Spirit, hindi naman tayo iiwanan yan Kaso nga lang yung Holy Spirit ay hindi makagawa sa iyo kasi ikaw mismo ay timid. Di ba sabi doon, sa 2 Timothy 1:7, binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan, hindi matatakutin, bagkos ng pag-ibig at ng kapangyarihan, power. Ay kung binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para mag-spread ng Word of God, gawin natin. Ay ba tayo mahihiya? Ay 20 years ka ng Kristiyano, 30 years ka ng Kristiyano, ay pinagpa-practice ka ng Holy Spirit sa jeep, ay talagang hindi ka nakapagsalita.
Ay, Lord, ay nahihiyaman ako. Ay, nawa po tayo ay magpabaptas na sa Holy Spirit. Para tayo ay, Sapagkat ang Espiritu, ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng ayun. kundi Espiritu ng kapangyarihan, Amen. pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya ba? Kaya ba? May tatlo pa tayo. Kaya ba? Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Woo! Tatlo na lang ang natitira. Tatlong bagay pa. So, kasunod, sa Lucas 24:49, ano yung makikita natin doon? Okay? Lucas 24, Luke 24:49. Lucas. Si Dr. Luke. Lucas 24, Opo. 40. 49. Okay. Antayin niyo ako. Nasa. Huwag kayong mang-iwan. Walang iwan. Lucas 20. 1:15 daw. Punta. 1:15. Teka muna. Sorry. Excited yun. Nangiiwan eh. 24. Nasa na ako? Nangiiwan eh. 150. Okay, 100. 100. Okay, punta tayo ng 49. Nasa ng 49. Okay, pinakahuli. O, nakita niyo na mga kapatid. Okay, 1, 2, 3. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Yun na nga po yung sinasamba natin, yung tinatalakay natin kanina doon sa Gawa 1:4. Sabi doon, maghintay tayo, huwag tayong excited, huwag tayong magmadali, hantayin natin na tayo patuloy na nakasok at puspos ng Holy Spirit bago tayo lumaban o humayo. Kasi ang Panginoon, tayo muna niya inihahanda niya, hindi tayo sugod na sugod. Kailangan tayo ay may strategic. May strategy. Kasi ang mga kaaway, yan ay mga mandaraya. So tayo mga anak ng Diyos, dapat tayo yung may strategy. At parating nakahanda sa ating mga gagawin. Kaya sabi doon ay wait. Huwag muna tayong hahayo. Hintayin niyo muna na mapuspos tayo ng Holy Spirit bago tayo humayo para yung kapangyarihan ng Panginoon ay nakikita sa kanyang mga anak. Ano po? Antayin natin yung signal ng Holy Spirit para tayo humayo sa ating mga pinapagawa. Yung mga assignment natin. Lahat po tayo may assignment, mga kapatid. May kanya-kanya tayong assignment. Mayroong dyan tinawag na mga ngaral sa kalye. Mag-alaga ng bahay sa bahan. May guro. May missionary. Mayroong dyan kung ano-ano. May kanya-kanya tayo na pagkatawag. At yun ang ating i-activate para abutin yung mga mananampalataya na wala pang Kristo. Amen. Woo! Alas 11:17 na pala. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kayo po ba'y nagugutom na? Amen. Inaantok na ba tayo? Amen. Salamat naman. Hallelujah. Napasarap tayo ngayon dahil napakahalaga na tayo ay matuto na kailangan natin na mapuspos ng Espiritu ng Diyos. So, hallelujah. Salamat po. Abot pa tayo. Meron pa. Amen. So, ano pa yung kasunod? Sa Lucas 11:13, sabi po doon, napakahalaga ng panalangin sa ating buhay. Sige, buklatin niyo po yan. Napakahalaga. Tinapos na po natin itong 8 bagay para po meron tayong sandata, para po alam natin ang gagawin para tayo mapuspos ng Holy Spirit. kayo nga masasama. Ayan. Magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit, na nagbibigay ng Espiritu Santo sa mga Pilipino. Amen. Salamat po. Ayan, sabi doon, yung kasunod po na dapat nating gagawin, tayo ay mapanalanginin. Mapanalanginin, mga kapatid, prayerful. Para tayo ay patuloy na mapuspos ng presensya ng Panginoon, tayo ay kailangan prayerful. Nandiyan pa po kayo. Salamat po sa pagsama niyo, Brother Maru, Sister Lucy, Sister Markup. Salamat po. Salamat po sa inyo, Sister. Sino pa inaandyan? Salamat po. Yung po pala yung kasunod na bagay,
7 bagay na dapat natin gawin. Tayo ay babad sa pananalangin. Sabi doon, kung yung tatay natin sa lupa ay nagbibigay para sa mga anak, kapag nag-request yung anak, di ba, ay pinagkakaloob, yung pakayang tatay natin sa langit, na kapag humingi tayo, Panginoon, ako ngay puspusin mo ng iyong presensya, gusto kong maranasan ang kapuspusan, ibibigay po sa atin ng Panginoon. Dahil yun ay layunin ng Panginoon na tayo mapuspos ng Espiritu niya para tayo ay makagawa at makasunod sa kalooban ng Panginoon. Napakaganda ng plano ng Ama natin sa langit para sa iyo, para sa akin, sa lahat ng mananampalataya sa bawat sulok ng mundo. Kaya napakahalaga na tayo ay naghihintay at tayo ay mapanalanginin na kaya po huwag kayong malulungkot mga kapatid. Halimbawa, yung kapatiran ay hindi pa nabaptize ng Holy Spirit na sinasabi na speak in tongues. Hintayin natin, Lord, gusto ko pong maranasan yun. Iparanas mo po ba na ako makapag-speak din ako ng tongues? Hihingin po natin yung hanggang ipagkaloob na sa atin. Kasi sabi doon ay, yung humihingi ay kanyang pagkakalooban. Pero may timing ang banal na Espiritu para tayo ay patuloy niya na ipagkaloob yung ganong kahilingan. Amen. At sabi po doon, sa Gawa 4:31, tingnan po natin yung Gawa 4:31, Gawa. Nasa ng Gawa 40, matatapos na po tayo. Gawa 4:31. Basahin po natin 4:31. Ito po. Pagkatapos, nasa 153 po yun. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang ipinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po yun. Kapag pala tayo sama-sama nananalangin, yung yung group na prayer, may himala ang Panginoon. Pwedeng mayanig ang mga bagay-bagay. So kaya napakahalaga ng prayer na sama-sama. May magagawa ang Panginoon. May himala na magagawa ang Panginoon kapag tayo ay nagsama-sama sa panalangin. Imagine mo nanalangin sila at nayanig ang nayanig doon ang pinagtitipunan at napuspos sila ng Espiritu Santo. At nung sila ay napuspos na, sila po ay humayo para mangaral ng salita ng Diyos. At pinakahuli, para maranasan natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu, sabi sa John 1:21, unang Juan 21, pumunta tayo. Ano ang dapat natin gawin para tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu? 1:21, pumunta tayo sa 21. Ano yung bagay na makikita natin doon? 1:21. Okay, sabay-sabay. Nasa page 117, New Testament. 21. Unang Juan 21. Sabi po dito, sino ka? Kita niyo na po. Basahin po natin. Sino ka? 21 po. Sino ka kung gayon? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon ni Jesus. Tugon niya, ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. 1:21. Okay. John 1:21. 22, sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Amen. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Hallelujah. Sabihin mo kung sino ka upang may. At Lucas 11, pumunta rin po tayo sa Lucas 11, 9 to 10. Doon tayo magtatapos. Lucas 11,
Ang lakas ng ulan, ha? Lucas 11, 9 to 10. So, pumunta po kayo sa 9 at saka verse 10. Okay? Sabi dito, ano na pong page? 92. Kaya't sinabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakastagpo. Kumatok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen. Purihin ang Panginoon. So, yun yung pinakahuli. Kailangan tayo ay mamuhay saan? Sa katotohanan. Hindi pala tayo ma-filled ng Holy Spirit kapag hindi tayo nabubuhay sa katotohanan. Dahil ang banal na Espiritu ay katotohanan, hindi po nagsisinungaling ang banal na Espiritu. Siya po ay tuturuan tayo para mamuhay sa katotohanan at hindi niya babaluktutin ang salita ng Diyos. Ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu ay holy, hindi niya po babaluktutin yung kasalanan at tutuwirin. Ano po? Ang kasalanan ay kasalanan. Ang pagsisinungaling ay kasalanan. Kahit ano bang uri ng ginawa natin, nasasabihin natin, white lies, is still pagsisinungaling. Kaya po talaga na tayo ay mabuhay sa katotohanan dahil ang Panginoon ay katotohanan. Kaya po sa umagang ito, tandaan po natin ano yung mga bagay kung gusto natin na mapuspos tayo ng Holy Spirit at maranasan natin yung patuloy na kapangyarihan niya. Ano po ang kakailanganin natin? Requirements para tayo ay napupuspos ng Espiritu ng Diyos sa araw-araw ng buhay. Sabi doon, kailangan tayo ay may pusong dalisay. Kailangan tayo ay anak ng Diyos. Kailangan tayo ay may heart desire. Kailangan tayo ay may pananampalataya. Kailangan tayo ay masunurin sa Diyos. Kailangan marunong tayo maghintay. Kailangan tayo ay mapanalanginin. At kailangan mabuhay tayo sa katotohanan. Yan po yung mga bagay na dapat natin gawin para tayo ay patuloy na mapuspos ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay, sa araw-araw na buhay, upang tayo ay hindi maging talunan. At sabi dito, ang lihim na kapuspusan ay pagsuko sa Kanya. At yun po, doon tayo magwawakas. Ang tunay na pagpapasakop sa Diyos, ang tunay na filled ng banal na Espiritu, ito yung tao na sumusuko sa kalooban ng Diyos, ang kanyang buhay, ang kanyang body, ang kanyang buhay, ang kanyang pag-aari, yung bawat bahagi ng kanyang buhay ay isinusuko sa Panginoon 100%. Hindi 50-50, hindi 80%, hindi 90%, hindi 60%, 100%. Na ipapasuko natin ang ating buhay sa Panginoon para tayo ay totally mapuspos ng kanyang kapangyarihan. Amen? Kaya po sabi doon sa Galatians 2:20, sabi doon, I am no longer who live, but Christ live in me. I live in the faith in Christ who gave His love and His life for me. So yun po yung tunay na kung gusto natin magpasakop sa Panginoon, hindi na po yung sarili natin ang maghahari, kundi ang maghahari sa atin ay ang banal na Espiritu. Kumbaga, ganito po yun. Kumbaga, mayroon tayong sasakyan, bumili tayo ng sasakyan, may driver yung asawa mo. Ikaw ay katabi, wala kang ginawa, kundi hindi dito ka liliko, dito, hindi pwedeng ganon. Kapag sinabi natin na si Kristo ang driver ng aking buhay, pabayaan mo siya mag-driver ng sasakyan. Ikaw, ang Panginoon ang mag-driver ng ating buhay. Huwag mong uutusan ang Panginoon kung ano yung gagawin natin. Bayaan mo ang Panginoon na mag-utos sa atin kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Amen? Yun ang tunay na pagpapasakop sa Panginoon. At kayo po ang gagawa niyan. Lahat po tayo. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Tayo po tumayo at awitin natin yung Holy Spirit
At talaga pong lumalamig na dito sa amin. Hallelujah. Come Holy Spirit. At patuloy tayong magpa-refill sa Holy Spirit para tayo ay magtagumpay sa ating mga buhay. Amen. At mga nasa online, pwede din po tayong patuloy na umawit at namnamin yung presensya ng Diyos. Ang sarap po sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Napakasarap po sa Panginoon. Kahit po kayo nandiyan sa online, talk to the Holy Spirit. If you want to pray, pray with the Holy Spirit. Wala pong kalugihan